Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katarungan at pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon. Sabi nila, ang halaga ng isang tao ay nakikita sa taas ng kanyang narating. Pero paano kung ang magliligtas sa iyo mula sa bingit ng kapahamakan ay ang taong matagal nang ibinaon sa limot? Isang taong tila tinakwil na ng mundo. Naramdaman ni Alonsina Montesol ang paglamig ng kanyang mga kamay. Para bang ang nakatodo na aircon ng korte ay biglang ibinuga ang lahat ng lamig nito sa kanya. Ang kaninang mahinang bulungan sa courtroom ay unti-unting nawala, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang kanyang pinagkakatiwalaang lead counsel, si Attorney De Villa, hindi para ipagtanggol siya, kundi para talikuran siya. With all due respect, Your Honor, nagsimulang magsalita si Attorney De Villa, at ang bawat salita ay tila isang punyal na tumatarak sa dibdib ni Alonsina. My legal team and I would like to formally withdraw our representation for Ms. Alonsina Montesol, in this case, effective immediately. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito kulog mula sa labas, kundi ang dagundong ng puso ni Alonsina. Iniwan. Iyon ang salitang paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Iniwan siya sa gitna ng pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mukha ng hukom ay naging isang puting mantsa. Ang mga abogado ng kalaban ng korporasyon ng Daguitab ay mga anino na may ngiting mapanlait. Napatingin siya sa direksyon ni Kulimlim Maguindanao, ang CEO na may matigas na panga at mga matang kasing lamig ng yelo. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti ng tagumpay na matagal na nitong inasam. Alam ni Alonsina, ito ay plinano. Ito ay isang bitag. Naramdaman niya ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang hangin ay tila ayaw pumasok sa kanyang mga baga. Wala na. Tapos na ang laban. Paano siya lalaban ngayon nang walang sandata, walang kalasag? Sa gitna ng kanyang pagkasira, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa bawat sulok ng silid, naghahanap ng kahit anong pwedeng kapitan. Mga mamahaling sapatos na kumikinang, mga ballpen na ginto, mga maletang gawa sa balat. Lahat ng naroroon ay mayayaman at makapangyarihan. Lahat ay tila bahagi ng isang mundo kung saan siya biglang hindi nakabilang. At doon, sa pinakasulok ng courtroom, malapit sa pinto, nahagip ng kanyang paningin ang isang figura na hindi nababagay sa lugar. Isang lalaking nakaunipormeng asul, isang tagalinis. May hawak itong mop, at ang sahig sa paligid niya ay basa at kumikinang. Nakayuko ito, tila abala sa kanyang trabaho. Isang taong hindi nakikita, walang pangalan, walang boses sa mundong iyon. Sa isang iglap, naramdaman ni Alonsina ang isang kakaibang koneksyon sa lalaki. Pareho silang hindi nabibilang doon. In light of this unexpected development, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pagkadismaya. Miss Montesol, do you have a replacement counsel? If not, I will have no choice but to... Hindi na narinig ni Alonsina ang mga susunod na salita. Ang martilyo ng hukom ay babagsak na. Ang kanyang kumpanya, ang Montesol Innovations, ang kanyang pangarap, ang kanyang pinaghirapan. Lahat ay maglalaho. Ngunit bago pa man matapos ng hukom ang kanyang sasabihin, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Isang mahinang kalansing, ang tagalinis. Dahan-dahan nitong isinandal ang hawak na mop sa pader. Itinuwid nito ang kanyang likod. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alonsina ang mukha nito ng malinaw. Hindi ito bata,
pero hindi rin matanda. May mga guhit ng pagod at pighati sa paligid ng kanyang mga mata. Ngunit ang mga mata mismo, may apoy sa loob ng mga iyon. Isang apoy na matagal nang hindi nasisilayan ng araw. Nagsimula itong maglakad palayo sa kanyang sulok. Bawat hakbang ay mabagal, deliberado, at may bigat. Ang tunog ng kanyang mga gastadong sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig na marmol, at lahat ng mga mata sa silid ay napabaling sa kanya, mga matang nagtatanong, nanghuhusga. Sino ang hamak na tagalinis na ito na nangahas na guluhin ang paglilitis? Nilagpasan niya ang hanay ng mga upuan, lumakad patungo sa gitna, at huminto ilang talampakan lamang ang layo mula sa kinatatayuan ni Alonsina. Humarap ito sa hukom at sa unang pagkakataon, nagsalita. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay malinaw, matatag, at puno ng awtoridad na hindi mo aakalain sa isang taong may hawak na pamunas. Kagalang-galang na hukom, sabi nito. Apolaki di masalang po. Kung papayag po kayo, at kung papayag si Miss Montesol, ako po ang tatayong abogado niya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. May ilang napatawa ng mahina. Maging si Kulimlim Maguindanao ay napaayos ng upo. Isang kunot ng pagkalito ang mababakas sa kanyang noo. Si Alonsina ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lalaking ito, ang tagalinis, ang hukom na halatang naguguluhan, ay tiningnan si Apolaki mula ulo hanggang paa. Ginoo, sabi ng hukom, ang boses ay may bahid ng pagdududa. This is a court of law, not a theater. Anong kwalifikasyon mo para gawin iyan? Hindi natinag si Apolaki. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng hukom. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang nakatagong intensidad. Kagalang-galang, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalas. Ang lisensya ko po ay matagal nang nawala, pero ang kaalaman sa batas at ang paninindigan sa katarungan ay hinding-hindi mawawala. Ipinag-utos ng hukom ang isang maikling recess. Ang mga salita ni Apolaki di Masalang ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang palaisipan na gumugulo sa isip ng lahat. Isang court officer ang magalang na lumapit kay Alonsina at sinamahan siya kasama ang misteryosong tagalinis sa isang maliit at walang lamang conference room sa gilid ng korte. Pagsara pa lang ng pinto, ang katahimikang bumalot sa kanila ay mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Humarap si Alonsina sa lalaki. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pinaghalong takot at pag-asa. Ang uniforme nitong asul, ang pangalan niyang Aki, na nakaborda sa dibdib, ang amoy ng panlinis na bahagyang nanunuot pa rin. Lahat ay sumisigaw na mali ito. Isang malaking pagkakamali. Sino ka ba talaga? Tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit may diin. Ano ito? Isang laro. Isa kang tagalinis. Paano kita pagkakatiwalaan sa buhay ko, sa kinabukasan ng kumpanya ko? Hindi natinag si Apolaki sa kanyang mga tanong. Kalmado ang kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Alonsina ang lalim ng isang karagatang matagal nang hindi nababasa ng ulan. Isa po akong tagalinis, Miss Montesol. Iyon po ang trabaho ko. Sagot niya ng may simpleng dignidad. Pero dati po akong abogado. Dati? Mabilis na tugon ni Alonsina. Anong nangyari? Bakit dati na lang? Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Apolaki. Isang kisap-matang pagbabago na agad din niyang itinago. Mahabang kwento po, at wala na tayong oras para doon. Kinuha niya ang isang folder mula sa mesa. Ang mahalaga ngayon ay ang kaso ninyo. Pwede ko po bang makita ang kontratang pinag-aawayan? Nag-alinlangan si Alonsina. Ibubunyag ba niya ang puso ng kanyang kumpanya sa isang estranghero? Ngunit anong pagpipilian niya? Siya ay isang sundalong sugatan sa gitna ng digmaan at ang lalaking ito
Gaano man kahamak tingnan, ang tanging nag-alok ng tulong. Kinuha niya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang briefcase at nanginginig na iniabot ito. Sa sandaling nahawakan ni Apolaki ang mga papeles, nagbago ang lahat. Ang postura ng isang manggagawa ay napalitan ng isang profesional. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at sanay na binuklat ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay gumalaw na may matinding focus. Binabasa ang bawat linya, bawat salita, na tila kabisado niya ang lengguwahe ng batas tulad ng sarili niyang pangalan. Nawala ang tagalinis. Ang kaharap ni Alonsina ngayon ay isang taong may kakaibang talino. Section 7, Paragraph B. Biglang sabi ni Apolaki. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang bahagi ng kontrata. Ito ang ginagamit nilang butas. Sinasabi rito na ang exclusive rights ay nakadepende sa performance metrics na dapat maabot kada quarter. Ang mga dating abogado ninyo, ipinaglaban na naabot ninyo ang metrics. Pero hindi iyon ang issue. Tumingin siya kay Alonsina. Ang issue ay kung sino ang nagtakda ng metrics na yon. Ayon sa Addendum C, ang korporasyon ng Dagitab pala ang may karapatang mag-adjust ng metrics based on market volatility. Isang napakatalinong patibong. Ginawa nilang imposible ang sitwasyon para sa inyo. Napatulala si Alonsina. Ilang buwan nilang pinag-aralan ng kontrata. Milyon-milyon ang ibinayad niya sa mga abogado, pero walang sino man ang nakapansin sa bitag na yon. Sa loob lamang ng ilang minuto, natukoy ito ng isang tagalinis. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto nang walang katok. Pumasok si Kulimlim Maguindanao, dala ang kanyang aura ng kapangyarihan at pagmamataas. Hindi niya pinansin si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatuon kay Apolaki. "Di masalang," sabi niya, at ang paraan ng pagbigkas niya sa apelyido ay puno ng pang-aalipusta. "Hindi ko akalain na makikita pa kitang muli sa lugar na ito. Akala ko, masaya ka na sa pagiging basura." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Alonsina. Magkakilala sila. "Alonsina," baling ni Kulimlim sa kanya, ang boses ay biglang naging malambing na parang sa isang mapag-alalang tiyuhin. "Huwag mong sirain ang sarili mo. Huwag kang kumapit sa patalim. Kung kailangan mo ng abogado, marami dyan. Huwag lang ang isang ito. Sinasayang mo lang ang oras ng korte at ang pera mo." Hindi sumagot si Apolaki. Nakatayo lang siya roon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Kulimlim. Isang tahimik na hamon, isang matatag na pader na hindi kayang gibain ng mga salita. Ngumisi si Kulimlim at tumalikod na para umalis. "Bahala ka," sabi niya kay Alonsina. "Just remember, I warned you." Nang makalabas si Kulimlim, ang tensyon sa silid ay lalong bumigat. Ngayon, sigurado na si Alonsina. May malalim na nakaraan sa pagitan ng dalawang lalaking ito, at ang nakaraang yon ang dahilan kung bakit siya naiipit sa gitna ngayon. Tinitigan niya si Apolaki, ang kanyang isip ay nagtatalo. Sa isang banda, naroon ang takot sa hindi malamang nakaraan ng lalaki. Sa kabilang banda, naroon ang katotohanang sa loob ng 5 minuto, mas marami pa siyang nagawa kaysa sa buong legal team niya. Wala na siyang pagpipilian. Ito na ang huling baraha. Huminga siya ng malalim at inilahad ang kanyang kamay. "Sige," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. "Gawin mo ang lahat ng magagawa mo, Ginoong Di Masalang. Ipagtanggol mo ako." Tinanggap ni Apolaki ang kanyang kamay. Ang pagkakamay nila ay hindi mainit, hindi rin malamig. Ito ay isang kasunduan. Isang kasunduan ng dalawang taong desperado na parehong walang ibang makapitan. Habang papaalis sila sa silid para bumalik sa korte, nagkasabay sila ni Kulimlim sa pasilyo. Nagkunwari itong may kinukuha sa kanyang bulsa at bahagyang huminto sa tabi ni Apolaki. Bumulong ito, sapat lang para marinig ng lalaki, ngunit ang bawat salita ay tumagos din sa pandinig ni Alonsina. "Sinira na kita minsan," bulong ni Kulimlim.
Ang boses ay puno ng lason. Gagawin ko ulit. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong kay Apolaki Aki, di masalang pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment sa Baryo Malinis. Dito, malayo sa kumikinang na sahig ng korte at sa mga tinging mapanghusga, siya ay si Aki lang, isang ama, isang tagalinis, isang lalaking binuo mula sa mga piraso ng isang nasirang pangarap. Hinubad niya ang kanyang sapatos sa pinto at tahimik na pumasok. Naabutan niyang mahimbing na natutulog sa sofa ang kanyang nag-iisang yaman, ang kanyang anak na si Hiyas. Sa tabi nito ay may isang bukas na libro at mga krayola na nakakalat. Ang payapang mukha ng bata, ang tanging bagay na nagpapanatili ng kanyang katinuan sa magulong mundong ito. Maingat siyang lumuhod at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. 15 taon. 15 taon na niyang itinatago ang tunay niyang pagkatao mula sa lahat, maging sa sarili niyang anak. Para kay Hiyas, ang kanyang papa ay isang simpleng janitor, isang mabuting tao na nagtatrabaho ng husto para sa kanya. Hindi nito alam na ang mga kamay na nagwawalis ng sahig ay ang mga kamay din na dating nagsusulat ng mga argumento na kayang magpabago ng kapalaran. Papa? Isang inaantok na boses ang bumulong. Napangiti si Aki. Gising ka pa pala, anak. Umupo si Hiyas at kinusot ang kanyang mga mata. Kamusta po ang work? Madami po bang dumi? Tanong nito. Ang boses ay puno ng inosenteng pag-aalala. Oo, anak. Sobrang dami, sagot ni Aki habang pinipigilan ang bigat sa kanyang dibdib. Pero nalinis ko naman lahat. May kinuha si Hiyas mula sa ilalim ng unan. Isang papel na may guhit. Ipinakita nito sa kanya ang isang drawing ng isang lalaking nakatayo, nakasuot ng barong at may hawak na briefcase. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang, "Ang aking papa, ang aking bayani." Nakita ko po kasi sa lumang picture ninyo ni Mama, sabi ni Hiyas. Nakasabit sa kwarto ninyo. Sabi ko, bagay sa'yo maging hero, Papa. Naramdaman ni Aki ang pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang puso. Ang larawang iyon. Kinuha yon noong araw na ipinasa niya ang bar exam, bago pa man isilang si Hiyas, bago pa man gumuho ang lahat. Tiningnan niya ang guhit ng kanyang anak at pagkatapos ay ang kanyang mga kamay na may kalyo dahil sa paghawak ng mop at walis. Isang bayani, isa siyang talunan, isang duwag na nagtatago sa anino ng kanyang nakaraan. Matapos niyang patulugin si Hiyas sa kwarto nito, pumasok si Aki sa sarili niyang silid. Ito rin ang nagsisilbi niyang opisina. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang malaking baul na bakal. Pagbukas niya nito, lumabas ang amoy ng nakaraan. Mga libro sa batas na may mga markang dilaw, mga folder na puno ng mga kasong pinag-aralan niya, at sa pinakailalim, ang mga kahon na may markang confidential. Ito ang kanyang santuwaryo at ang kanyang kulungan. Ang mga alaala ng buhay na ninakaw sa kanya. Kinuha niya ang file ng kaso ni Alonsina Montesol na ipinadala nito kanina sa kanyang email. Binuksan niya ang kanyang luma at mabagal na laptop. Habang isa-isa niyang binabasa ang mga dokumento, isang pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanyang kalamnan. Isang pakiramdam ng lamig at panganib. Ang mga taktika, ang mga galaw, ang paraan ng pagtago ng mga detalye sa mga addendum at footnote, lahat ng ito ay nag-iisa lang ang may gawa. Si Kulimlim Maguindanao. Bigla, bumalik ang lahat. Ang silaw ng ilaw sa korte, ang mga matang mapanghusga, ang mukha ng kanyang asawa na puno ng luha at pagkadismaya ng i-anunsyo ng hukom. Guilty. Hindi guilty sa krimen, kundi guilty sa pagtanggap ng suhol para sadyain ang pagkatalo sa isang malaking kaso laban sa isang dambuhalang korporasyon.
Isang kasong hawak niya laban sa korporasyon ng Dagitab. Isang kasong alam niyang kaya niyang ipanalo. Ngunit kinabukasan, may mga litratong lumabas. Mga litratong nagpapakita na tumatanggap siya ng isang bag na puno ng pera mula sa isang taong hindi niya kilala. Mga dokumento na may pekeng pirma niya. Lahat ay perpektong inilatag. Isang bitag na sinira, hindi lang ang kanyang karera, kundi pati na rin ang kanyang pangalan at pamilya. Iniwan siya ng kanyang asawa, dala ang kahihiyan. Tanging ang sanggol na si Hiyas ang naiwan sa kanya. Napapikit si Aki, ang sakit ay sariwa pa rin kahit 15 taon na ang lumipas. Ang nag-iisang tao na nakinabang sa kanyang pagkasira ay ang junior lawyer sa kabilang panig. Isang batang-bata at ambisyosong si Kulimlim Maguindanao na ginamit ang pagkapanalong yon para umakyat sa tuktok. Hindi na ngayon, bulong ni Aki sa sarili. Hindi na mauulit. Habang mas malalim niyang sinusuri ang mga file ni Alonsina, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang pangalan sa listahan ng mga engineer ng Dagitab na nagsagawa ng technical assessment sa teknolohiya ni Alonsina. Gunita Romero. Pamilyar ang pangalan. Binuksan niya ang isa sa mga lumang kahon mula sa kanyang kaso 15 taon na ang nakalilipas at doon niya nakita. Gunita Romero. Siya rin ang chief engineer sa proyektong sangkot sa kasong yon. Imposibleng nagkataon lang. Napatingin siya sa natutulog na si Hiyas sa kabilang kwarto. Tiningnan niya ang drawing na ginawa nito. Ang aking bayani. Hindi niya ito ginagawa para kay Alonsina Montesol. Hindi niya ito ginagawa para sa pera o katanyagan. Ginagawa niya ito para sa batang babae sa kabilang kwarto, para sa 15 taon na ninakaw sa kanya, para sa hustisya na matagal na niyang inakalang patay na. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang laptop. Isang notifikasyon ng email mula sa isang hindi kilalang address, walang subject. Binuksan niya ito at isang linya lang ang laman ng mensahe. Hindi ka nag-iisa, may alam ako. Kinabukasan ang pagbabalik ni Alonsina sa korte ay may kasamang kakaibang bigat. Ang bulong-bulungan ay mas malakas. Ang mga tingin ay mas mapanuri. Alam niya ang iniisip ng lahat. Ang bilyonaryang si Alonsina Montesol ay ipagtatanggol ng isang hamak na tagalinis. Ang kahihiyan ay halos pisikal, isang mainit na pakiramdam na gumagapang sa kanyang batok. Nasa tabi niya si Apolaki Aki di Masalang. Wala na ang unipormeng asul. Ang suot niya ngayon ay isang lumang business suit na halatang hiniram lamang. Medyo maluwag ito sa kanyang balikat at ang kulay ay bahagyang kupas na. Ngunit isinuot niya ito na may dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Nakatayo siyang tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmado sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa harapan na tila walang naririnig na anumang bulungan. Nakikita ni Alonsina ang pagbabago. Hindi ito nasa kasuotan, nasa kanyang tindig, nasa paraan ng paghinga niya. Ang tagalinis na nakayuko kahapon ay nawala na. Ang kaharap niya ngayon, sa kabila ng lumang damit ay isang lalaking handa para sa isang laban. Nagsimula ang paglilitis. Tinawag ng panig ni Kulimlim ang kanilang unang testigo. Isang respetadong financial analyst na magpapatunay na ang performance ng Montesol Innovations ay sadyang bumagsak at hindi umabot sa itinakdang metrics. Kumpiyansa ang testigo, sanay sa pagsasalita sa korte, at ang kanyang mga salita ay tila mga pako na ipinupukpok sa kabaong ng kumpanya ni Alonsina. Nang matapos ang direct examination, tumayo ang hukom. Mr. Di Masalang, your witness. Lahat ng mata ay napunta kay Aki. Naramdaman ni Alonsina ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ito na yon. Ang unang pagsubok. Tumayo si Aki nang walang pag-aalinlangan at lumakad patungo sa gitna. Walang dalang papeles, walang kodigo. Tanging ang kanyang sarili lamang. Magandang umaga po, Mr. Sandoval.
Magalang na bati ni Aki sa testigo. Nais ko lang pong linawin ang ilang bagay para sa kapakanan ng korte. Ang kanyang boses ay kalmado. Halos pala kaibigan pa nga. Naging kampante ang testigo. Of course, sagot nito ng may ngiti. Ayon po sa inyong pagsusuri, nagsimula si Aki. Ang sales ng Montesol Innovations ay bumagsak ng 15% noong huling quarter. Tama po ba? Tama, sagot ng testigo. At dahil dito, hindi nila naabot ang performance metric na itinakda sa kontrata. That is correct. Hindi mapigilang isipin ni Alonsina. Ano ang ginagawa niya? Inuulit lang niya ang mga sinabi ng kalaban. Napatingin siya kay Kulimlim na mayroon na namang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Mr. Sandoval, nagpatuloy si Aki. Ang kanyang boses ay nanatiling banayad. Pamilyar po ba kayo sa addendum C ng kontratang ito? Biglang nawala ang ngiti ng testigo. I have reviewed the entire document, yes. Kung ganoon, alam ninyo po na ayon sa addendum C, ang korporasyon ng Dagitab ay may karapatang i-adjust ang metrics na sa katunayan, itinaas nila ang sales target ng 20% 2 linggo bago matapos ang quarter. Nagsimulang mamawis ang noo ng testigo. Market conditions dictated the adjustment. It's standard procedure. Dito na nagsimulang magbago ang tono ni Aki. Hindi ito lumakas, ngunit nagkaroon ito ng talas. Standard procedure? Mr. Sandoval, bilang isang financial analyst, hindi po ba't kahina-hinala na itaas ang sales target sa panahon na ang buong industriya ay humaharap sa isang downturn? Hindi po ba't ang standard procedure ay ang mag-adjust pababa, hindi pataas? Hindi nakasagot agad ang testigo. Well, it depends. Depende saan, Mr. Sandoval? Tanong ni Aki. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw. Depende ba sa intensyon na siguraduhing may isang panig na hindi kailanman mananalo? Objection, Your Honor. Speculation. Sigaw ng abogado ni Kulimlim. Sustained, sabi ng hukom. Mr. Di Masalang, stick to the facts. My apologies to Your Honor. Yumuko si Aki, ngunit alam ni Alonsina na naitanim na niya ang binhi ng pagdududa. Mr. Sandoval, huling tanong na lang. Sa inyong professional na opinyon, ang pagtaas ba ng target ng 20% sa ganoong klaseng market climate ay isang sound business decision o isang paraan para legal na ma-terminate ang isang kontrata? Ang testigo ay namutla, napalunok. Tumingin siya sa mga abogado ni Kulimlim, naghahanap ng tulong, pero wala nang makakatulong sa kanya. Siya ay nasa bitag na ginawa ni Aki. I cannot answer that. Pautal-utal na sabi ng testigo. Wala na po akong ibang tanong, Your Honor. Sabi ni Aki at kalmadong bumalik sa kanyang upuan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Sa isang iglap, gumuho ang kredibilidad ng pangunahing testigo ng kalaban. Nakita ni Alonsina ang pagbabago sa mukha ng mga hurado. Ang pagdududa, ang interes. Nakita niya ang galit na gumuhit sa mukha ni Kulimlim Maguindanao. Ang ngiti nito ay ganap ng naglaho at nang tumingin siya kay Aki na nakaupo sa tabi niya, kalmado, tahimik, na tila walang nangyari. Isang damdamin ang biglang umusbong sa kanyang puso. Hindi ito pasasalamat lamang. Ito ay paghanga. Isang matinding paghanga. Ang lalaking ito, na binalewala ng mundo, ay isang leon na nagtatago sa ilalim ng balat ng isang tupa. Matapos ang sesyon, habang nag-aayos sila ng gamit, nagtama ang kanilang mga mata. Walang salitang namutawi, ngunit sa tingin na iyon, naramdaman ni Alonsina ang pagsisimula ng tiwala. Isang tulay na nabubuo sa pagitan ng kanilang dalawang magkaibang mundo. Ngunit habang papalabas sila sa pasilyo, hinarang sila ng pangunahing abogado ni Kulimlim. Hindi si Alonsina ang tiningnan nito, kundi si Aki. Magaling ang ginawa mo doon, Di Masalang.
sabi ng abogado. Ang boses ay may halong pagbabanta. Ngumiti ito at may inilabas. Mula sa kanyang bulsa, isang litrato. Isang litrato ni Hias na masayang naglalaro sa playground ng eskwelahan. Mag-ingat ka sa mga desisyon mo, sabi ng abogado. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Baka may madamay na inosente. Ang nangiti sa litrato ni Hias ay parang isang sundang na bumaon sa puso ni Apolaki. Ang kanyang maliit na tagumpay sa korte kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang dalisay na takot. Ang lamig na gumapang sa kanyang likuran ay hindi dahil sa aircon ng gusali. Ito ang lamig ng nakaraan, ang multo ng babala na minsan nang sumira sa kanyang buhay. Aki, okay ka lang? Tanong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Aki. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa litrato. Ang kanyang anak, ang kanyang Hias, ay masayang nakasakay sa swing. Ang buhok ay nililipad ng hangin. Isang perpektong larawan ng kawalang malay. At ngayon, ang kawalang malay na yon ay nasa panganib dahil sa kanya. Walang paalam, bigla siyang tumalikod at halos tumakbo palabas ng gusali. Narinig niya ang pagtawag ni Alonsina sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Isa lang ang nasa isip niya, si Hias. Ang bawat segundo sa loob ng jeep na sinakyan niya ay parang isang oras. Ang bawat paghinto para magsakay ng pasahero ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang tanging gusto niya ay ang makarating sa eskwelahan, ang makita ng sarili niyang mga mata na ligtas ang kanyang anak. Ang babala ni Kulimlim, 15 taon na ang nakalipas, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Matalino ka di masalang, pero tandaan mo, lahat ng tao may kahinaan. Nang sa wakas ay matanaw niya ang gate ng eskwelahan, bumaba siya ng jeep kahit hindi pa ito tuluyang humihinto. Tinakbo niya ang huling kanto. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Mula sa labas ng bakod, nakita niya ang mga batang naglalaro sa playground. Hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na figura. At doon, nakita niya ito. Si Hias. Ligtas. Masayang nakikipaghabulan sa mga kaibigan niya. Napasandal si Aki sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina sa sobrang ginhawa. Doon lang niya naramdaman na pinipigil pala niya ang kanyang paghinga. Napapikit siya, pinakikinggan ang tunog ng tawanan ng kanyang anak, isang musika na nagpapakalma sa kanyang nagwawalang kaluluwa. Sa gabing iyon, sa kanilang apartment, habang pinagmamasdan niya si Hias na gumagawa ng homework, ang dilema ay kumakain sa kanyang buong pagkatao. Ang litrato ay nakatago sa kanyang bulsa, isang paalala ng panganib na dala ng kanyang pagbabalik sa mundo ng batas. Tama ba ang ginawa niya? Tama bang isugal ang kapakanan ng kanyang anak para sa hustisya? Para sa isang babaeng ngayon niya lang nakilala? Bumalik ang alaala ng kanyang asawa, ang mga salitang binitiwan nito bago siya iwan. Pinili mo ang laban na yan kaysa sa amin. Ngayon, wala ka nang babalikan. Baka tama sila. Baka oras na para tumigil. Baka dapat niyang sabihin kay Alonsina na hindi niya kaya, na kailangan nitong humanap ng iba. Mas mabuti ng tawaging duwag kaysa ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang laptop, ang pamilyar na tunog ng isang bagong email. Mula ulit sa hindi kilalang sender. Kailangan tayong magkita sa simbahan ng Quiapo bukas pagkatapos ng Angelus. Magsuot ka ng pulang panyo sa iyong pulso. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Ang puso ni Aki ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang pag-asa at takot ay muling naghalo sa kanyang dibdib. Kinabukasan, naroon siya. Sa loob ng madilim at taimtim na simbahan ng Quiapo, umupo siya sa isa sa mga huling bangko. Ang pulang panyo ay nakatali sa kanyang pulso.
Ang amoy ng kandila at insenso ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa kanyang magulong isip. Ilang minuto siyang naghintay hanggang sa isang anino ang umupo sa tabi niya. Isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay kulay abo na, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pag-aalala. Siya si Gunita Romero. Ang inhinyerong ang pangalan ay nakita niya sa 2 kaso. Mr. Dimasalang, bulong ng matanda, hindi tumitingin sa kanya. Hindi dapat ako narito. Pero narito ka, sagot ni Aki. Bakit? Dahil sa konsensya ko, sabi ni Gunita. Ang boses ay basag. 15 taon na akong hindi makatulog ng maayos. Ang ginawa nila sa'yo at ang ginagawa nila ngayon kay Miss Montesol, hindi na kaya ng dibdib ko. Kung ganoon, tumestigo ka. Pakiusap ni Aki. Umiling agad ang matanda. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Hindi ko kaya. Papatayin nila ako. May pamilya ako. Pero gusto kong tumulong. May dinukot siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na USB flash drive. Narito ang ilang ebidensya, mga email, mga utos ni Mr. Maguindanao na ayusin ang resulta ng mga pagsubok sa teknolohiya ni Miss Montesol. Panimula pa lang iyan. Kinuha ni Aki ang USB. Ang plastic ay malamig sa kanyang palad. Nasaan ang iba pa? Ang totoong ebidensya? Tumingin sa wakas si Gunita kay Aki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Itinago niya. Ang totoong ebidensya ay itinago niya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagkasabi noon, mabilis na tumayo si Gunita Romero at naglakad palayo, nawala sa gitna ng mga taong nagdarasal. Naiwan si Aki na hawak ang USB, isang maliit na piraso ng pag-asa. Paglabas niya ng simbahan, sumakay siya sa kanyang owner-type jeep na nakaparada sa malayo. Sa loob ng sasakyan, hindi siya makapaghintay. Isinaksak niya ang USB sa kanyang luma at munting laptop. At doon, nakita niya ang mga email. Malinaw. Hindi maikakaila. Sa gitna ng kanyang pagbasa, isang bagay ang nahagip ng kanyang rearview mirror. Isang itim na kotse na walang plaka, nakaparada sa kabilang kalsada. Kanina pa ba yun doon? Hindi niya napansin. Nang magsimula siyang magmaneho palayo, ang itim na kotse ay sumunod. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Isang anino na bumubuntot sa kanya sa papalubog na araw. Naramdaman ni Aki ang malamig na metal ng manibela sa ilalim ng kanyang mga nanginginig na kamay. Ang itim na kotse ay hindi pa rin bumibitaw. Isang anino ng panganib na nakadikit sa kanyang likuran. Bawat pagliko niya, sumusunod ito. Bawat pagbagal niya, bumabagal din ito. Ang USB sa kanyang bulsa ay parang isang nagbabagang bakal, isang piraso ng pag-asa na maaari ring maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Hindi niya pwedeng ihatid ang panganib na ito sa kanyang tahanan. Kung nasaan si Hiyas, kailangan niyang mawala sa kanila. Sa isang biglaang desisyon, ibinaba niya ang kambyo at bumigat ang tapak niya sa silinyador. Ang luma niyang jeep ay umungol bilang protesta, ngunit sumunod ito. Lumiko siya ng walang babala sa isang masikip na eskinita. Ang mga gulong ay umiskit sa semento. Dito, sa mga pamilyar na kalye ng Maynila na puno ng liko at harang, lamang siya. Ilang minuto ng mabilis at mapanganib na pagmamaneho ang lumipas bago niya tuluyang maiwan ang itim na kotse sa isang magulong intersection. Huminto siya sa isang madilim na gilid ng kalsada. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono. Isang tao lang ang kailangan niyang tawagan. Alonsina, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay bahagyang kinakapos. Kailangan nating magkita, ngayon na. Pero hindi sa opisina mo o sa bahay ko. Ang tawag ni Aki ay isang sorpresang nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Mayroong pagkaapurahan at panganib sa boses nito na hindi pa niya narinig dati.
Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong karinderya sa may bandang stays. Mesa, isang lugar na malayo sa kanyang eleganteng mundo ng mga boardroom at penthouse. Naabutan niya si Aki na nakaupo sa isang sulok, nakayuko sa ibabaw ng isang tasa ng kape. Ang kanyang muka ay nababalutan ng anino. "Anong nangyari?" tanong niya agad. Hindi sumagot si Aki. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na USB at isinaksak ito sa laptop na dala ni Alonsina. Pinakita niya ang mga email, ang mga utos mula kay Kulimlim. Nanlaki ang mga mata ni Alonsina. "Ito na, ang patunay. Nakuha ko ito mula sa isang testigo," paliwanag ni Aki. Pero sabi niya, ito ay simula pa lang. Ang totoong ebidensya ay itinago daw ni Kulimlim sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Saan nagsimula ang lahat? Pag-uulit ni Alonsina, ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Ang unang transaksyon? Ang pagpirma ng kontrata? Umiling si Aki. Masyadong halata. Sinusundan na nila ako, Alonsina. Kung ano man ito, personal ito para kay Kulimlim. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Natahimik sila pareho. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng bentilador sa itaas nila. Pinag-isipan ni Alonsina ang mga salita. Saan nagsimula ang lahat? Hindi ito isang tanong na pangnegosyo. Ito ay isang bugtong. Kailan mo unang nakalaban si Kulimlim? Biglang tanong ni Alonsina. Hindi sa korte, kundi bilang magkaribal. Napatingin si Aki sa kanya. May bahagyang pagkagulat. Nag-isip siya ng malalim. At pagkatapos, isang liwanag ang biglang sumilay sa kanyang mga mata. Law school. Bulong niya. Ang huling moot court competition namin bago kami graduate. Kami ang magkalaban. Doon ko unang nakita ang tunay niyang kulay. Ang law school ninyo, sabi ni Alonsina, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nandoon, sa archives, isang lugar na puno ng mga lumang dokumento, isang lugar na walang sino man ang mag-iisip na hanapan. Gabi, ang kadiliman ang kanilang naging kakampi. Nagtagumpay silang makapasok sa campus ng kanilang dating universidad gamit ang isang lumang ID ni Aki at ang husay ni Alonsina sa pagkumbinsi sa gwardiya na may kailangan lang silang kunin para sa isang research project. Ang Law School Library Archives ay nasa basement. Malamig, tahimik, at amoy alikabok at lumang papel. Tanging ang liwanag mula sa kanilang mga cellphone ang nagsilbing gabay nila sa pagitan ng matataas na estante na puno ng mga librong nakatali at mga kahon ng mga dokumento. Anong hinahanap natin? Bulong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay nanginginig bahagya dahil sa lamig at kaba. Isang bagay na hindi nababagay dito, sagot ni Aki. Habang sila'y naghahanap, ang kanilang mga galaw ay maingat at tahimik. May mga pagkakataon na nagkakadikit ang kanilang mga balikat sa masisikip na daanan. Sa bawat pagkakataon, isang kuryente ang dumadaloy sa pagitan nila, isang koneksyon na mas malalim pa kaysa sa pagiging kliyente at abogado. Sa isang sulok, huminto si Alonsina. Mahal mo talaga ang batas, ano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malambing sa gitna ng katahimikan. Napatingin si Aki sa mga libro sa paligid nila. Mahal ko ang ideya ng batas. Pagtatama niya. Ang ideya na mayroong isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa pera at posisyon. Dito sa lugar na ito, naniwala ako na posible iyon. Dito ko rin unang naintindihan na ang batas may dalawang mukha. Nakita ni Alonsina ang sakit sa kanyang mga mata. Isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang tagalinis o ang abogado. Ang nakita niya ay si Aki, isang taong nasaktan ng malubhanang mundong minsan niyang pinangarap na ayusin. Nandito, biglang bulong ni Aki, sa likod ng isang hilera ng mga luma at hindi na ginagamit na legal journals
May isang maliit na safety deposit box na nakatago sa isang butas sa pader. Nakasulat dito ang isang pangalang peke, J. Crisostomo. Si Ibarra, sabi ni Alonsina, naalala ang kanyang literatura. Mapagkunwari. Nang walang anumang gamit, kinailangan nilang sirain ang lock. Sa wakas, bumukas ito. At sa loob, naroon na. Hindi pera, hindi ginto. Isang bagay na mas mahalaga pa. Mga luma at may petsang hard drive at ilang mga orihinal na dokumento na nakatali sa isang ribon. Ang banal na kopitan ng kanilang kaso. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga labi. Sa wakas, hawak na nila. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang matulis na liwanag ang gumuhit sa bintana ng basement. Ang sinag ng flashlight ng isang security guard na nag-iikot. Agad silang napayuko sa likod ng estante. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng sabay. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, habang pinipigil nila ang kanilang paghinga, isang tunog ang pumunit sa dilim. Ang pagring ng cellphone innocent ni Alonsina. Ang screen nito ay umilaw, nagbibigay liwanag sa kanilang mga gulat na mukha. At sa screen, isang pangalan ang nakasulat, Kulimlim Maguindanao. Ang tunog ng telepono ni Alonsina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na basement na parang isang sirena ng alarma. Sa isang iglap, pareho silang natigilan. Ang kanilang mga puso ay tila huminto sa pagtibok. Mabilis na pinatay ni Alonsina ang tawag, ngunit huli na ang lahat. Ang sinag ng flashlight mula sa labas ay huminto, nag-alinlangan, at pagkatapos ay dahan-dahang gumalaw patungo sa kanilang kinaroroonan. Dito, bulong ni Aki, hinila si Alonsina patungo sa isang maliit na pinto sa likuran na halos hindi na nakikita dahil sa mga lumang cabinet. Kinailangan nilang itulak ito ng buong lakas bago ito bumukas nang may malakas na langit-ngit. Walang lingon-likod, tinakbo nila ang madilim na pasilyo. Ang tanging naririnig ay ang kabog ng kanilang mga dibdib at ang mabilis na yabag ng kanilang mga paa. Narinig nila ang sigaw ng gwardiya sa kanilang likuran, ngunit hindi sila huminto. Tumakbo sila na parang ang mismong buhay nila ang nakasalalay dito. At sa isang banda, iyon nga ang totoo. Nakalabas sila sa likurang bahagi ng campus, humihingal at basang-basa sa pawis. Sa ilalim ng isang puno ng akasya, sa dilim, sandali silang huminto. Hawak pa rin ni Aki ang maliit na kahon na naglalaman ng kanilang pag-asa. Okay ka lang? Tanong niya kay Alonsina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Tumango si Alonsina. Sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Paano niya nalaman? Paano niya nalamang naroon tayo? Hindi mahalaga kung paano, sabi ni Aki. Ang kanyang mga mata ay matalim sa gitna ng dilim. Ang mahalaga, alam na niya. At alam niyang nakuha natin to. Itinaas niya ang kahon. Kailangan nating maghiwalay. Mas ligtas. Iingatan ko to. Magkita tayo sa korte bukas. Magtiwala ka sa akin. Bago pa man makasagot si Alonsina, isang tingin lang ang ibinigay ni Aki sa kanya. Isang tingin na puno ng determinasyon at pangako. At pagkatapos ay nawala na siya sa kadiliman. Naiwan si Alonsina na mag-isa. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng takot at ng bagong tubong tiwala para sa lalaking iyon. Magtiwala ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nagmamadali siyang umuwi. Ngunit ang tiwalang iyon ay unti-unting gumuho habang lumilipas ang mga oras. Kinabukasan, sa korte, 10 minuto bago magsimula ang paglilitis, wala pa rin si Aki. Tinitingnan ni Alonsina ang bawat taong pumapasok sa pinto. Umaasang makita ang pamilyar na figura. Ngunit wala. Ang upuan sa tabi niya ay nanatiling bakante. 5 minuto. Sinubukan niyang tawagan ang telepono nito. Hindi ito sumasagot. Diretso sa voicemail. Ang malamig na pakiramdam ng pag-abandona
na naramdaman niya noong unang araw ay nagsimulang bumalik. Mas matindi, mas masakit. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi niya gagawin to. Nagsimula na ang sesyon. Pumasok ang hukom. Ang lahat ay tumayo at pagkatapos ay umupo. Ang upuan sa tabi ni Alonsina ay nanatiling walang laman. Isang tahimik na saksi sa kanyang lumalaking pagkabalisa. Nakita niya si Kulimlim Maguindanao sa kabilang panig. Kalmado ito, kampante, na tila alam na niya ang mangyayari. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, walang bakas ng galit o pang-aalipusta sa mukha nito. Ang nakita ni Alonsina ay awa. Isang pekeng, mapanlait na awa na mas masahol pa kaysa sa galit. At sa sandaling yon, alam na niya, may nangyaring masama. Mr. Dimasalang seems to be absent, Miss Montesol, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Mayroon ka bang ideya kung nasaan ang iyong abogado? Umiling si Alonsina, hindi makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumabarang kung ano. Kung ganoon, nagpatuloy ang hukom dahil wala nang maipipresentang bagong ebidensya o testigo at sa kawalan ng iyong legal counsel, ang bawat salita ay parang isang hampas. Ang kanyang isip ay nag-iisip ng 1,000 posibilidad. Inaresto ba si Aki? Tinakot? O mas malala pa? Binili? Baka naman kinuha ni Kulimlim ang ebidensya at binayaran si Aki para maglaho. Ang ideyang yon ay isang laso na kumalat sa kanyang sistema. Hindi si Aki. Hindi ang lalaking may apoy sa mga mata. Ngunit habang tinitingnan niya ang bakanting upuan, ang pagdududa ay nagsimulang manalo. Baka nga isa lang siyang desperadong bilyonarya na kumapit sa isang taong wala namang pakialam. Baka ang lahat ng yon, ang talino sa korte, ang mga kwento ng nakaraan, ang pangako sa kanyang mga mata, ay isang malaking pagpapanggap lamang. Naramdaman niyang nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa mawawala na ang kanyang kumpanya. Iyon ay materyal na bagay lamang, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkakanulo. Muli iniwan siya. Muli nag-iisa siya sa laban at sa pagkakataong ito, mas masakit dahil umasa siya. Ang korteng ito ay handa nang magbigay ng hatol. Sabi ng hukom, itinaas ang kanyang martilyo. Ito na ang katapusan. Napapikit si Alonsina. Hinahanda ang sarili sa pagbagsak ng martilyo, sa pagbagsak ng kanyang mundo. Ngunit bago pa man ito bumagsak, isang malakas na kalabog ang pumutol sa katahimikan. Ang pinto ng korte ay bumukas ng malakas. Dahan-dahang iminulat ni Alonsina ang kanyang mga mata. At doon, nakatayo sa may pinto, si Apolaki Dimasalang. Ngunit hindi ito ang akin na huli niyang nakita. Ang kanyang damit ay gusot at may bahid ng dumi. Ang isang gilid ng kanyang labi ay may sugat at namamaga. Mayroon siyang gasgas sa kanyang pisngi at ang kanyang kaliwang mata ay nagsisimula ng mangitim. Bawat paghinga niya ay tila may kahirapan at bawat hakbang niya papasok ay tila isang malaking sakripisyo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata nagliliyab. Nagliliyab sa galit, sa sakit, at sa isang determinasyong hindi pa nakikita ni Alonsina dati. Sandali lang po, kagalang-galang, sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod at bahagyang paos, ngunit umalingaw ito sa bawat sulok ng silid. May isa pa akong hindi na ipapakita. Bawat hakbang na ginawa ni Apolaki papalapit sa gitna ng korte ay isang laban sa kanyang sariling katawan. Ang bawat paghinga ay may kasamang matalas na kirot sa kanyang tagiliran. Ang lasa ng dugo ay bahagyang nanunuot pa rin sa kanyang bibig. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa apoy na nag-aalab sa loob niya. Isang apoy na pinalaki ng 15 taon ng pananahimik at inhustisya. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga bulungan ay biglang tumigil.
Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng hukom, ang pag-aalala sa mukha ng mga hurado. At higit sa lahat, nakita niya ang mga mata ni Alucina, isang nagbabagyong dagat ng kalituhan, lunas, at isang bakas ng pagsisisi sa pagdududa nito sa kanya. Ngunit ang tingin na nagbigay sa kanya ng lakas ay ang tingin ni Kulimlim Maguindanao. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aki ang isang siwang sa perpektong maskara ng kanyang kalaban, ang siwang ng purong pagkagulat. Paumanhin po sa aking pagkahuli, kagalang-galang. Sabi ni Aki, ang kanyang boses ay garalgal ngunit matatag. Humarap siya sa hukom, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Kulimlim. Ginoong Dimasalang, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng hukom. Ang kanyang pagkadismaya ay napalitan ng matinding pag-usisa. Kagabi po, nagsimula si Aki. Matagumpay naming nakuha ni Miss Montesol ang ebidensyang magpapatunay sa kanyang kawalang sala. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Ngunit tulad po ng inaasahan mula sa isang taong duwag at sanay maglaro ng marumi. Dito, tinitigan niya si Kulimlim. Tinambangan po ako kagabi, binugbog, at kinuha ang kahon na naglalaman ng ebidensya. Isang ngiting mapanlait ang sumilay sa mga labi ni Kulimlim. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting bumabalik. Objection, Your Honor. This is a desperate, baseless accusation. At iyon po mismo ang inaasahan kong gagawin niya. Kalmadong sabi ni Aki, hindi pinapansin ang pagsigaw. Inasahan kong hindi niya kayang lumaban ng patas, kaya naman ang kahon na nakuha niya kagabi. Huminto si Aki para sa dramatikong epekto. Ay naglalaman lamang ng mga luma at walang kwentang papeles mula pa noong 1985. Ang nangiti ni Kulimlim ay naglaho na parang bula. Dahil ang totoong ebidensya, nagpatuloy si Aki habang may inilalabas na isang maliit na hard drive mula sa lihim na bulsa sa loob ng kanyang medyas, ay hindi ko kailanman binitawan. Lumapit siya sa projector ng korte at isinaksak ang drive. Sa isang iglap, ang malaking puting screen sa likod ng hukom ay nabuhay. Mga email, mga bank transfer, mga pekeng ulat, lahat ay may pangalan at pirma ni Kulimlim Maguindanao. Ang plano para sirain ang Montesol Innovations ay nakalatag ng malinaw para makita ng lahat. Ngunit hindi pa doon natapos si Aki. Ang mga ito po ay para sa kaso ni Miss Montesol, sabi niya sa korte. Pero may isa pa po akong utang. Isang utang na 15 taon ko nang binabayaran. Nag-click siya sa isang folder na may pangalang Kaso number 78234. Ang screen ay napuno ng mga dokumento mula sa nakaraan. Ang kasong sumira sa buhay ni Aki. At sa gitna ng lahat ng ito, isang video file. Pinindot niya ang play. Isang luma at malabong CCTV footage ang lumabas. Isang footage na nagpapakita sa batang si Kulimlim na nag-aabot ng isang bag sa isang lalaki. Ang parehong lalaki na nagdiin kay Aki 15 taon na ang nakalipas. Ito po ang totoong nangyari. Sabi ni Aki, ang kanyang boses ay bumaba, puno ng emosyon. Isang bitag, isang kasinungalingan na sumira sa aking buhay. Mga peke, lahat iyan ay gawa-gawa lamang. Sigaw ni Kulimlim, napatayo na sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Kung ganoon po, kalmadong sabi ni Aki, tumatawag po ako ng isang huling testigo para patunayan ang lahat. Tumingin siya sa pinto ng korte. Tinatawag ko po si Ginoong Gunita Romero. Sa pagbanggit ng pangalan, si Kulimlim ay namutla na parang isang patay. Alam niyang tapos na ang laro. Pumasok si Gunita, nanginginig ngunit determinado. Inalalayan siya ng isang court officer patungo sa witness stand. Doon, sa ilalim ng kanyang panunumpa, isinalaysay niya ang lahat. Ang utos ni Kulimlim na pekein ang mga resulta laban kay Alucina. At ang mas malala pa, ang utos nito
15 taon na ang nakalipas na magtanim ng pekeng ebidensya para idiin ang isang batang abogadong si Apolaki di Masalang. Hindi na napigilan ni Kulimlim ang sarili. Sinungaling, walang utang na loob. Sigaw niya, itinuturo si Gunita. Pinulot lang kita sa basura, tanda. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Sa kanyang pagsigaw, sa harap ng hukom at ng buong korte, hindi niya namalayang inamin na niya ang lahat. Ang kanyang koneksyon kay Gunita, ang kanyang kapangyarihan dito, ang kanyang pagkakasala. Silence! Sigaw ng hukom, ang kanyang boses ay dumagundong. Ibinagsak niya ang kanyang martilyo ng buong lakas. Order in the court! Tumingin siya kay Kulimlim na may matinding galit. Mr. Maguindanao, your outburst has been noted by this court. Tumingin ang hukom sa mga hurado at pagkatapos ay kay Alonsina. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya, ibinabasura ng korteng ito ang kaso laban kay Miss Alonsina Montesol. Isang hiyawan ng kagalakan ang narinig mula sa panig ni Alonsina at inuutusan ko ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng isang full-blown criminal investigation laban kay Mr. Kulimlim Maguindanao para sa mga krimen ng perjury, evidence tampering at obstruction of justice. Tagumpay. Ang salitang yon ay matamis. Naramdaman ni Aki ang pag-angat ng isang napakabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Sa wakas, katarungan, nagsimula ang kaguluhan. Ang mga reporter ay nagsuguran, ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang tao lang ang nakita ni Aki. Si Alonsina. Nakatayo ito, ang mga luha ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang tingin na iparating nila ang lahat. Ngunit nang magsimulang humupa ang adrenaline, naramdaman ni Aki ang totoong bigat ng kanyang mga sugat. Ang silid ay nagsimulang umikot. Ang mga tunog ay naging mahina. Humakbang siya patungo kay Alonsina, ngunit ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan, ngunit hindi niya naramdaman ang matigas na sahig. Sa halip, naramdaman niya ang mga braso ni Alonsina na sumalo sa kanya, mahigpit at puno ng pasasalamat. Ang unang namalaya ni Aki ay ang amoy. Hindi amoy ng alikabok o lumang papel. Hindi rin amoy ng panlinis. Ito ay amoy ng antiseptiko, ng malinis na linen, at ng isang pamilyar na pabango na una niyang naamoy sa conference room ng korte. Ang pabango ni Alonsina, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang puting kisame. Nang ibaba niya ang kanyang tingin, naroon si Alonsina, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, mahimbing na natutulog. Isang kamay nito ang nakapatong sa kanyang braso na tila ayaw siyang bitawan. Nasa isang pribadong silid siya ng ospital. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay naroon pa rin, ngunit mas mapurol na, napahupa ng gamot. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Alonsina. Nagising ito sa kanyang dampi. Aki, sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng ginhawa. Gising ka na, tinakot mo ako. Nasaan tayo? Tanong ni Aki. Ang kanyang boses ay medyo paos. Nasa ospital, sagot ni Alonsina habang inaayos ang kanyang sarili. Minor concussion at 2 basag na tadyang, sabi ng doktor. Swerte ka raw at buhay pa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aki. Swerte, pag-ulit niya. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi. Salamat, basag ni Alonsina sa katahimikan. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Sa lahat ng ginawa mo. Trabaho ko lang yon, sagot ni Aki. Sinusubukang maging kaswal. Hindi, maringis sabi ni Alonsina. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Isinugal mo ang buhay mo para sa akin.
Tumingin siya sa sahig, ang kanyang boses ay naging isang bulong. At ako, pinagdudahan pa kita. Noong hindi ka dumating, inisip kong iniwan mo ako. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Aki. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng silid, nakita niya ang Alonsina na hindi nakikita ng mundo. Hindi ang bilyonaryang henyo, kundi ang babaeng pagod, nasaktan at takot. Ang babaeng katulad niya. Wala kang dapat ihingi ng tawad, malumanay na sabi ni Aki. Kahit sino, iyon din ang iisipin. Ang mahalaga, narito tayo ngayon. Sa sandaling iyon, lahat ng pader na itinayo nila sa pagitan ng kanilang sarili, ang agwat sa estado ng buhay, ang relasyon ng kliyente at abogado, ay tuluyan ng gumuho. Ang naiwan ay 2 taong nakakita sa kaluluwa ng isa't isa sa gitna ng isang bagyo. Kumuha si Alonsina ng isang basang bimpo mula sa maliit na palanggana sa tabi ng kama at dahan-dahang pinunasan ang mga natuyong dugo at dumi sa gilid ng mukha ni Aki. Ang kanyang mga haplos ay magaan at puno ng pag-iingat, isang pag-aalaga na matagal nang hindi naramdaman ni Aki. Sa bawat dampi, naramdaman niya ang unti-unting paghilom, hindi lang ng kanyang mga sugat, kundi pati na rin ng kanyang puso. Akala ko, mahinang sabi ni Aki, talo na naman ako. Akala ko, katapusan ko na. Hinawakan ni Alonsina ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay malambot at mainit. Hindi, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Hindi, hanggat kasama mo ako. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang sandali. Bumukas ito at pumasok si Ginhawa, ang yaya ni Alonsina, kasama ang isang batang babae na mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Papa! Sigaw ni Hiyas at tumakbo papalapit sa kama. Napabangon si Aki, hindi inalintana ang sakit para salubungin ang yakap ng kanyang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit, nilalanghap ang amoy ng buhok nito. Ito ang kanyang mundo, ang dahilan ng lahat. Okay ka lang po, Papa? Sabi ni Tita Alonsina. Superhero ka daw po. Sabi ni Hiyas, ang kanyang mga mata ay bilog sa paghanga. Napatingin si Aki kay Alonsina na ngayon ay may isang nahihiyang ngiti. Sa likod nila, si Ginhawa ay nakangiti rin na parang isang mapagmahal na lola na pinapanood ang kanyang pamilya. Sa isang iglap, ang silid ng ospital ay naging isang tahanan. Ang 3 tao, si Aki, si Alonsina at si Hiyas, ay bumuo ng isang larawan ng isang pamilyang hindi nila inaasahan. Nang dumating ang gabi at nakatulog na si Hiyas sa sofa, may isa pang bisitang dumating, isang mensahero mula sa Integrated Bar of the Philippines. May dala itong isang sobre para kay Aki. Nanginginig ang mga kamay ni Aki habang binubuksan ito. Sa loob, isang opisyal na liham. Sa liwanag ng mga kaganapan sa paglilitis at ang testimonya ni Ginoong Gunita Romero, basa ni Alonsina mula sa kanyang likuran. Ang IBP ay opisyal na magbubukas muli ng investigasyon sa iyong kaso 15 taon na ang nakalipas na may layuning ibalik ang iyong lisensya at linisin ang iyong pangalan. Iisang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Aki. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa hindi na niya ito napigilan, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 15 taon ay tuluyan ng nabitiwan. Hinawakan ni Alonsina ang kanyang balikat. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat. Nang humupa ang kanyang mga luha, tumingin siya sa kanya. Kapag nakuha mo na ulit ang lisensya mo, malambing na sabi ni Alonsina, may alok ako para yun sa'yo. Ano iyon? Tanong ni Aki. Maging partner ko. Sabi ni Alonsina, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sa lahat ng bagay, 6 na buwan ang lumipas, ang hangin na umiihip sa lungsod ng Hiraya ay tila mas sariwa. Ang sikat ng araw ay mas maliwanag. Para kay Apolaki Aki di Masalang,
Ito ay ang simula ng isang bagong umaga na matagal niyang hinintay. Ang una niyang ginawa sa araw na yon ay hindi ang paghawak sa walis at pandakot. Sa halip, ang hinawakan niya ay isang bagong-bagong leather briefcase, isang regalo mula kay Alonsina. Tumingin siya sa salamin. Ang nakatingin pabalik ay hindi na ang tagalinis na may blankong mga mata o ang abogadong may pasa sa mukha. Ang naroon ay si Attorney Apolaki Di Masalang. Ang kanyang lisensya ay naibalik. Ang kanyang pangalan ay ganap ng nalinis. Ngunit higit sa lahat, ang naroon ay isang lalaking buo na muli. Naglakad siya papasok sa isang makintab at modernong opisina sa puso ng distrito ng negosyo. Sa pader na salamin, nakaukit sa mga letrang pilak ang mga salita. Montesol Di Masalang Pro Bono Legal Foundation. Ang alok ni Alonsina ay hindi lang isang alok ng trabaho o relasyon. Ito ay isang alok ng isang bagong layunin. Gamit ang halos walang katapusang yaman ng Montesol Innovations, nagtayo sila ng isang pundasyon na nagbibigay ng libreng tulong legal sa mga taong walang kakayahang lumaban sa sistema. Mga taong katulad niya noon. Sa loob ng conference room, naabutan niya si Alonsina na kausap ang kanilang unang kliyente. Isang pamilya ng mga magsasaka na pilit na pinapaalis sa kanilang lupain ng isang malaking korporasyon. Ang Alonsina na nakita niya ngayon ay iba na rin. Mayroon pa ring talino at gilas ng isang CEO, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay mayroon ng mas malalim na pag-unawa, isang pakikiramay na natutunan niya mula sa kanilang pinagdaanan. Huwag po kayong mag-alala. Narinig niyang sabi ni Alonsina sa pamilya. Narito si Attorney Di Masalang. Siya ang pinakamagaling na abogadong kilala ko. Napangiti si Aki. Pumasok siya at umupo sa tabi ni Alonsina. Ang kanilang mga kamay ay saglit na nagdikit sa ilalim ng mesa. Isang maliit na kilos, ngunit puno ng kahulugan. Habang pinapakinggan nila ang kwento ng mga magsasaka, alam nilang pareho na nasa tamang lugar na sila. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti kay Kulimlim na ngayon ay nahaharap sa maraming kasong kriminal. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na mabuti mula sa mga abo ng nakaraan. Hapon na nang matapos sila, gaya ng kanilang nakasanayan, sinundo nila si Hiyas mula sa eskwelahan. Ang dating batang laging nagtatanong kung bakit pagod ang kanyang ama, ay ngayon ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa 2 taong pinakamamahal niya. Tita Alonsina, Papa, sabi ni Hiyas habang naglalakad sila. Pwede po ba tayong pumunta sa beach? Nagkatinginan si Aki at Alonsina at sabay nan ngumiti. Dinala sila ng takip silim sa isang tahimik na baybayin sa labas ng lungsod. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Hinubad nila ang kanilang mga sapatos at naramdaman ang malamig at pinong buhangin sa kanilang mga paa. Si Hiyas ay masayang tumakbo patungo sa tubig. Hinahabol ang mga alon na humahalik sa dalampasigan. Sa di kalayuan, pinanood siya ng 2, magkatabing nakatayo. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Ang hangin ay dala ang amoy ng dagat at ang tunog ng masayang tawanan ni Hiyas. Masaya siya, sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay isang bulong na halos lamunin ng hangin. Dahil sa'yo, sagot ni Aki. Binigyan mo kami ng bagong buhay. Umiling si Alonsina. Hindi. Tayo ang gumawa nito. Magkasama. Tumingin siya kay Aki. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa nagbabagong kulay ng langit. Alam mo dati, ang batas para sa akin ay isang set ng mga rules, mga kontrata, mga obligasyon, isang bagay na malamig at walang puso. Para sa akin naman, sabi ni Aki, ang batas ay isang sirang pangako, isang sandata na ginagamit ng malalakas para apihin ang mahihina. Pero tinuruan mo ako, nagpatuloy si Alonsina, na ang batas ay maaari ring maging isang kalasag, isang pag-asa. Ngumiti si Aki
at hinawakan ng kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop na parang matagal na silang magkakilala. At ikaw, sabi niya, tinuruan mo ako na mayroong isang batas na mas mataas pa sa lahat ng librong sinulat ng tao. At ano yon? Tanong ni Alonsina. Ang batas ng puso, sagot ni Aki. Ang batas na nagsasabing lahat ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Ang batas na nagsasabing ang tunay na katarungan ay ang kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging ang katiyakan ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag. At doon, sa dalampasigan, sa pagitan ng langit at dagat, sa harap ng kanilang kinabukasan na masayang naglalaro sa mga alon, ibinigay nila ang kanilang unang halik. Isang halik na nagsara sa isang kabanata ng sakit at nagbukas ng isang bagong aklat na puno ng pag-asa, pag-ibig, at walang hanggang mga posibilidad. At dito, nagtatapos ang kwento ni na Apolaki at Alonsina. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng korte at ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat ng kanyang nakaraan. Ipinakita nila sa atin na kahit gaano pa tayo kadilim na landas ang ating dinaanan, laging may liwanag ng pag-asa na naghihintay at ang pinakamalakas na batas sa lahat ay ang batas ng pusong natutong magpatawad, magtiwala, at magmahal muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa ating kwento ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni na Aki at Alonsina? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.